Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, bigyan po natin ng reaksyon na ito pong balita patungkol po dito. Ginulat si Risa, ayan gulat na gulat si Risa mga kababayan sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente sa 2028 at eto pa mga kababayan, no? Ang tindi talaga ni Abante. Oo, humabol po ng pang-apat na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe grabe po itong si Abante. At Sara Aimee sa 2028 isinusulong na po mga kababayan. Palakpakan po natin. So ito, wag na po natin patagalin. I-play na po natin yung video at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Matapos magdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte para sa pagkapangulo sa 2028, itinutulak na ni PDP Laban President at Senador Robin Hood Padilla ang tambalang Duterte at Senadora Aimee Marcos. Ang iba pang mga political parties, wala pa raw na pag-uusapang pambato. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung malino na ang plano ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa election 2028, ang tinatawag ni Senadora Risa Hontiveros na oposisyon, posibleng sa katapusan pa ng taon ang pinakamaagang makapagpasya kung sino ang magiging pambato. Reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. So ayan, si Risa Hontiveros mga kababayan, hindi pa pala siya sigurado kung siya talagang pipiliin ng kanilang partido na tumakbo bilang presidente. Pero nagpapasaring na ito si Risa Hontiveros, di ba? Kumbaga nagpapabango na sa taong bayan itong si Risa Hontiveros. Pero sabi niya, si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kanilang makakalaban sa 2028. Ayan, panay kasi kayo ng parinig na tatakbo kayo, no? Eto, inunahan na kayo. Tatakbo na ang Vice President natin, mga kababayan. Diba? Parinig kasi ng parinig itong si Risa Hontiveros. Kaya ngayon, ito, tinutuhanan na talaga siya ni Vice President Sara Duterte, Pero katangian pa lang na hinahanap sa pambato. Yung common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa. Ang magiging manok naman ng administrasyon at posibleng alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara, hindi pa rin napag-uusapan ngayon sa palasyo. Wala pa rin paghahanda para sa 2028 elections ang Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon sa chairman itong si Senate President Tito Soto, maaga pa rin aniya ayon sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tiniyak niya magpapatakbo pa rin sila ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ang kilalang kaibigan naman ni Vice President Duterte na si Senador Aimee Marcos, tinanong din ng media kung ano ang plano kasunod ng anunsyo ng bise. Talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya keret pala. Una siya, kayo talaga. Ang presidente ng PDP Laban na si Senador Robin Padilla itinutulak ang tambalang Sara Aimee sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan sa sinasabi ni Senator Robin Padilla na kay girl power na ba? Sara Aimee sa 2028. President Sara, Vice President Aimee, no? Sa akin okay naman yan mga karbi natin, pero mas maganda kung may lalaki at babae mga kababayan para mas balanse, di ba? Yung balanse yung kanilang mga ideas, no? Kasi pag puro babae mga kababayan, di ba? Well, anyway, maganda rin naman yan kasi talagang magiging
magiging disciplined, no? Yung pamumuno. Well, anyway, ito pong naging komento mga karibin natin ng ating mga kababayan na patungkol po dito. Sabi po dito, teka lang Sabi po dito ni Rodrigo Marcos, Rodrigo Marcos, sabi po nakakahiya ang Pinas sa buong mundo. Yang magiging presidente korap na walang direksyon ang gobyerno. Sana mag-isip po tayo ganitong magiging presidential, kawawa ang Pilipinas. Nako, nakapag-isip na po kami. Oo. Mas kawawa ang Pilipinas ngayon, di ba? Mas kawawa ang Pilipinas ngayon, Rodrigo Marcos, di ba? Kayo mga karibin natin, ano pong masasabi niyo dito sa komento ni Rodrigo Marcos? Nakakaya daw sa buong mundo kasi kurap daw ang magiging presidente natin. Ngayon kaya, mga kababayan, hindi kaya nakakahiya sa buong mundo? Na ganito ang Pilipinas ngayon, di ba? Tatakbo para maghigante, hindi magsilbi. Sa Marcos yan, pero pag si BP Sara magsisilbi yan. Tingnan nyo mga kababayan, yung mga ginagawa ni Marcos, yun yung inaano nila kay Vice President Sara Duterte, di ba? Sino ba ang tumakbo para maghigante? Tumakbo para trahidorin lang yung kasamahan, di ba? Tumakbo para ipakulong lang pala ang nagpalibing sa kanyang ama. Di ba? Sabi po dito, hay nako, na lang ang mga Pilipino kung boboto nito. Yan po ay natin, yan po ay opinion mo, di ba? Sabi naman po dito ni Malu, wag naman si Aime, Sara Marcoleta parehong abogado. Yan mga kababayan. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, no? Mas maganda kung iba. Wag muna si Senator Aime Marcos para sa akin, ano? Pero kung yan po ang gusto nila, wala tayong magagawa, di ba? Sabi naman po dito ni tuwid na daan, tuwid daw na daan. Siguro dilawan nito, no? Basahin nga natin to. Wala na bang ibang magaling na politiko ngayon para piliin para pagka-presidente yung walang bahid korupsyon na taong bayan ang inuuna? At kayong mga butante, tingnan nyo ang mga politikong, sabi ko na nga ba, dilawan ito no? Naghayaan sa mga kandidatong tatakbo para presidente, yung walang bahid ng korupsyon, dapat malinis siya. Malinis siya, mula umpisa hanggang kasalukuyan. Sana magising na tayo, nalubog na tayo sa kahirapan. Sinong gusto mo? Sa Risa Hontiveros. Kasi dilawan no? Paalala lang, February 18, 2026 pa lang, anong meron sa 2028? Bakit sa 2028 ka na ba magdi-declare para maging presidente, para tumakbo ng presidente? Ang politika po ay pinaghahandaan mga kababayan, no? Kasi pag hindi mo yan pinaghandaan, mga karibin natin, magiging bangungot ang gobyerno, di ba? Baka isang araw, isipin mo na, sige, tatakbo ako. Kasi 2028 tatakbo na ako. Doon ka palang magdidesisyon na tatakbo ka. Mali. You must be ahead of time, no? Ngayon pa lang, magdesisyon ka na kung tatakbo ka o hindi para malaman mo at para maplano mo lahat, di ba? Kung sakasakaling manalo ka, etong gagawin ko. Kapag nanalo ka sa 2028 ka na magdesisyon, anong plano mo? Wala. Di ba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol dito mga karibin natin? At eto, pasadahan po natin ang isa pang video mga kababayan na kung saan, ito naman si Abante mga karibin natin, ika-4 na impeachment complaint versus BP Sara, inihain sa kamera ni Abante. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan.
Mike, tapakan mo na. Ito na yung... Ito. Time check. It is 6:34. 34. So, bigyan mo na ako ng isang karat ng makakuha ng isang receipt ka. Sila ito po. Makikita mo dito mga kababayan, para talagang ang daming kasalanan ni Vice President Sara Duterte, no? O bakit? Ang daming papel dyan eh. Kung iisipin ng ordinaryong Pilipino, ganyan ba karami ang kasalanan ni VP Sara? Parang ganun po yung impact ng mga papel-papel na yun, di ba? Doon din sa mga naunang impeachment, di ba? Pag nagpe-press con, pag nag-photo ops, ang dami-daming papel mga kababayan. Para isipin ng taong bayan na ganyan pala kadami ang kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Aba, makasalanan nga talaga kasi ang dami, no? Bandel-bandel ng mga papel ang pinapakita nila. Pero at the end of the day, alam niyo po kung ano lang ang gusto nila? Ano palagi ang sinasabi nila? It is about the confidential fund, mga kababayan. Diba? It is always about the confidential fund. From the beginning hanggang ngayon, confidential fund pa rin. May regress piatos pa rin ang mga napaloob dyan sa mga papel na yan, mga kababayan. Actually, po po, sabay doon eh. 34. So, bigyan mo na ako ng isang karat ng makakuha ng isang receipt ka. Sila ito po. Naman sila yung copy nila. Kasi yung copy lang na yun. Do you swear that this resolution of endorsement is made voluntarily by you out of your own will and volition? Okay. Ayan, official na ngang naghain itong mga hinayupak sa House of Representatives, mga kababayan, no? Tingnan naman po natin ang naging komento ng ating mga kababayan sa paghain po ni Abante. At nitong sino ba ito? Nakalimutan ko pangalan nitong baboy na ito, mga kababayan, itong mataba na ito, no? Anyway, ito po ang sabi ng ating mga kababayan. Sabi po dito, double time ang mga kawatan. Double time na sila, mga kababayan. Gawin nyo ng 100 pa yan. Pang-apat pa lang. Aris, no? Pang-apat pa lang yung ipina-file nila. Siguro mga ilan pa? 96 pa ang kanilang bubuuin. No? Gawin nyo ng 100 pa yan. Wala kayong mapapala. Humanda na lang kayo sa reckoning. Ayan. Kahit maghakot pa kayo ng papel, yan yung sabi ko kanina mga kababayan, napakarami nilang papel, basura. Nako po, napakaraming maghakot pa kayo ng papel, wala, di nyo mapapabagsak si Sara Duterte. Ayan mga kababayan. Nabubwisit, sabi po dito ni X-Art, yan nabubwisit talaga ako sa pagmumukha nitong Abante na ito. Nako, hindi lang ikaw, marami po tayo. Hindi nakabakasyon yung tatanggap? Oo nga bakit hindi kayo nagbakasyon? Kaya President Bongbong Marcos Jr. nakapagbakasyon kayo. Diba? Ngayon, tapos tatlo sana yung ipa-file. Yung isa hindi tinanggap, mga kababayan. Pero dito kay VP Sara, unlimited, pang-apat na. Hindi pa nagsisimula, pang-apat na. Ay, grabe talaga itong House of Representatives, no? Dalawa kay BBM, apat na kay Vice President Sara Duterte. At hindi pa yan tapos, Baka may humabol pa. Hindi pa naman nagsisimula, no? Nakakatuwa kayo ayon po kay Sandogo. Ayan. Parang umba na yan, kasama pa ulit-ulit na balita. Wala tayong magagawa. Kahit kahit anong pilit nating hindi sila pag-usapan, kailangan talaga natin pag-usapan ng mga hinayupak na ito, mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below.
Ayan, maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.